pangitian nga po natin yung ating mga katabi. At praise the Lord, nandito ka! Praise the Lord, nandito ka! Hallelujah! Excited po tayong lahat kasi nandito ang bawat isa. And as we gather, alam nyo po, may nangyayari. Amen! As we gather every Friday, may nangyayari. Amen. May nangyayari sa ating sitwasyon, sa ating circumstances. May nangyayari in the heavenlies. As we lift up the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po yung sumandaling yumuko at manalangin. And let us just continue to prepare our hearts to receive from the Lord. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa oras pong ito, Panginoon, na ginather mo po kami, Panginoon, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for the opportunity to worship you, for the freedom to, Lord, worship you in this part of the globe, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord God, at sa oras pong ito, patuloy kami nagpapakumbaba. Lord, dalangin po namin, O Diyos, na ang aming pong mga puso at isipan ay pakabanalin mo at pakalinisin mo, Panginoon, Lord God. And we thank you, Lord Jesus, na habang kami po ay, Lord God, nakikinig ng iyong salita, Panginoon, Lord God, hayaan mo na ang aming mga puso ay maging, Lord God, Lord, taniman. Ito'y matabang lupang matataniman ng iyong mga salita. Na ang iyong salita, Panginoon, ay, Lord, tutubo, mamumunga, 60-fold, 100-fold, O Lord God. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Lord God, ang banal mong dugo, ang i-cover mo sa hall na to, even sa akin, sa bawat isa, Panginoon, so that as we embrace, Lord God, and as we listen, Lord God, sa iyong powerful words, O God, kami, Panginoon, O God, ay hindi po lalabas sa bulwagang ito na hindi nababago ang aming mga puso at isipan. Marami pong salamat, Panginoon, and we command every high thing that exalted itself against the knowledge of God to bow down before the throne of our God in Jesus' name. And that the name of Jesus will be the final authority in this place, and only the name of Jesus will be lifted high in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. I'm so excited po sa mensahe po ng Panginoon sa atin ngayon. Amen. Hallelujah. And praise the Lord sa kaligtasan ng mga kapatiran na nagkaroon ng aberya sa kalsada. The devil is a liar. The devil is a defeated foe. In Jesus' name. Amen. Ano man ang plano ng kaaway ay hindi magtatagumpay because Jesus is victorious in our lives. Amen po ba? Amen! Hallelujah! Tignan mo yung katabi mo. Salamat nandito ka, kapatid. Salamat nandito ka, kapatid. Amen. Sige po, sabihin natin sa katabi po natin, salamat nandito ka, kapatid. Amen. And kanina, inawit po natin. Ang inawit po natin kanina is, habi po natin kanina, the reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. Samahan niyo ako. The reason I live is to worship you. The reason we live is to worship the Lord. Alam niyo, that song is so special sa akin kasi bata pa lang po ako, isa na yon sa mga paborito kong kanta. The reason why I live at this point in time is to worship the Lord. Kasi nung nakilala ko po ang Panginoon, at a very young age po, of 8 years old, between 7 and 8, nalaman ko kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Nalaman ko na kaya ako nabubuhay sa mundong ito para bigyan ng kaluguran ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Kaya ka nabubuhay sa mundong ito para bigyan ng
kaluguran ng Panginoon, to worship the Lord. Kaya ka pa buhay hanggang ngayon, na dapat sana, minsan sa buhay mo, nangyari na ikaw ay muntik ka na aksidente, muntik ka nang napahamak, muntik nang nawala sa mundong ito. But why are you still surviving? Why are you still breathing right now? Tignan mo ang katabi mo, bakit pa siya hanggang ngayon ay nabubuhay? Amen. Maraming kwento ng victory ang bawat isa. Bakit ka pa nandito, kapatid? Amen po ba? Yung iba sa inyo na balitaan ko, magpapakamatay na lang. Pero praise the Lord, andito pa siya. Binuhay ng Panginoon. Sino sa inyo may mga ganong pangyayari? Meron ka ng suicidal attempt. Pero, kasi sabi mo, wala namang kwenta ang buhay ko eh. Walang iiyak kapag ako'y namatay. May mga ganon pa eh, may mga ganong pangyayari pa. Akala mo lang yon. Pero, alam nga namang itry mo muna bago mo malaman kung may iiyak o nagkakaintindihan tayo. May nababalitaan ko, meron daw yung mga, may trabaho pa eh, na yung taga-iyak sa patay, yung i-hire ka nila para iiyak ka lang sa patay. May mga ganun pang mga, siguro dahil siguro inisip na walang iiyak sa patay, kaya may i-hire sila. May mga ganun na for hire na taga-iyak lang sa patay. Ewan ko kung na-encounter niya yun ng ganun. Yung rerentahan lang sila pero pupunta lang sila sa patay kahit hindi nila kaano-ano. Iiyak lang sila, taga-iyak lang, and then they will pay you for something. Ewan ko kung nabalitaan nyo yon. Pero may mga ganong daw na sitwasyon eh. Pero I want you to know na, why are you still living? Sabi mo sa katabi, bakit ka pa rin buhay hanggang ngayon? Bakit ka pa rin buhay hanggang ngayon? Amen. Si Sister Connie, na-stroke. Napasyalan natin sa hospital sa Salmania. Pero buhay. Survivor. Amen. At ngayon, anong ginagawa niya? Ini-inspire niya ang kapwa niya, stroke survivors. Meron siyang grupo na sinishare niya si Jesus sa kanila. So yun ang purpose mo pala. To share Jesus dun sa mga stroke survivor na wala ng pag-asa. Bakit ka broken-hearted? Kasi, at gumaling, kasi you will inspire the rest of the broken-hearted para sila ay mabuhay, magpatuloy sa buhay kahit broken-hearted sila. So, hinil ka ni Lord para maging instrumento niya para magpagaling ng mga broken-hearted. Are you with me? Kaya kung may pinagdadaanan ka matindi, gagamitin ni Lord yan for His glory. Ang topic po natin is how to glorify God in your life. How to glorify God in our lives. Amen. Sino gustong i-glorify si Lord? Sino gusto niyang ang dahilan ng pamumuhay niya sa mundong ito is para mabigyan na ng worship, ng kaluguran ang Panginoon? Amen. Ito po'y sequel lang po ito. Last week, ang topic natin is a lifestyle of witnessing. Na everyday ng buhay mo, dapat nabubuhay ka, na nagwe-witness ka ng patungkol kay Jesucristo. Kahit saan ka pumupunta, sinishare mo si Jesus o sinishare mo yung ginagawa na pagbabago ni Jesus sa'yo. Amen. So yun yung lifestyle of witnessing. Sino ang na-adapt niya na ang lifestyle of witnessing? Kahit nasaan siya, nag-witness na siya about Jesus. Sino na? Sino na? Sa Facebook nyo, kamusta naman ang post ninyo? Malapit ba dun sa lifestyle of witnessing? Yung mga verses na ba sa Bible ang nasi-share ninyo? O nakikipag-away pa kayo sa Facebook? Sabi sa akin nung isa, naku pastora, wag mo na ako i-add sa Facebook mo. Bakit? Nang aaway ako sa Facebook, sabi niya. Sabi ko, hindi dapat ganon, sabi ko. Dapat nagbibigay tayo ng glory kay Lord. Kung meron ka mang platform, gamitin mo yung platform mo to give God the glory. Tabi-tabi po ha, kung isa man kayo dun sa mga nakikipag-away sa Facebook, magbago na kayo. Amen. So dapat ang lifestyle natin, if they see you, wherever you are, in platform, in physical nature, kilala kayo bilang isang nagwi-witness. I want to share with you, segue ako ng konti, may isa pong namatay na napaka-importanting tao sa USA. Kilala niyo po ba siya? Hindi ko po siya kilala. Ngayon ko lang nakilala nung namatay na siya. To be honest po, hindi ako masyado kasing, hindi, ibig sabihin, hindi dumaan sa
wall ko o sa aking pandinig ang pangalan niya. Not until namatay siya. At lahat na nang lumilitaw sa Facebook ay si Charlie Kirk. Lahat doon ko siya nakilala. Nakilala ko, napakinggan ko yung mga argumentations niya, apologetics niya, lahat ng mga sinasabi niya, lahat ng faith niya, lahat ng pananampalataya niya, lahat ng stand niya about abortion, about marriage, lahat ng patungkol sa kanya, sa ako lang nakilala, neto nang namatay siya. Pero I want you to know, he has a lifestyle of witnessing. Kaya namatay siya, pero ang mga tao ang natatak sa kanilang isip at puso ay ang pagiging pagiging bold niya. Kahit saan siya pumunta, pinaglalaban niya yung marriage, yung buhay ng bata na hindi dapat ina-abort. Kumbaga, he's speaking his mind and his heart, his integrity about things, nakaka-bless pala siya. And alam nyo, pangalawa siya sa taong nakilala ko nung namatay. Isa pang nakilala ko nung namatay na powerful speaker and preacher na hanggang ngayon pinapakinggan ko ang kanyang mga preaching is si Dr. Miles Monroe. Nakilala ko na lang siya nung patay na siya, ang galing-galing niya. Even up until now, nanunood ako ng mga preachings niya sa YouTube at sabi ko, nakaka-bless naman itong mama na to. May libro ako nung mama na yon, si Dr. Miles Monroe, about prayers. Nakaka-bless. Pero nakilala ko na lang talaga siya nung namatay na siya. So you see, kasi may lifestyle of witnessing ang mga tao. Kaya nakikilala natin siya at hindi natin makakalimutan siya. Amen. So yun yung preaching ko last week. Ngayon naman po, ang preaching ko is how to glorify God in your life. Fasten your seatbelt. Be ready. Anuhin mo yung katabi mo. Tap his shoulder or be ready. Sabihin mo sa kanya, be ready. Amen. Be ready. Huwag yung dumating ka dito at umalis walang nangyari. Dapat may mangyayari. Tignan mo po yung katabi mo, may mangyayari kapatid. Amen. Focus ka lang, may mangyayari. Kahit anong pinagdaanan mo bago ka nakarating dito, yung iba na iwanan sa kalsada ng mahabang oras at pinawisan ng husto. Pero be ready. Amen. Be ready. Are you with me? Tuloy po natin. Samahan niyo po ako PPT kasi nag-anong aking tablet. Ayan. Our purpose is to know God. Our purpose is to know God. And after knowing God, making Him known by others. So ang purpose natin, sino ba itong creator ko? Sino ba, bakit ako na-create ng creator? Di ba yun yung purpose natin? Alamin natin, kilalanin natin siya. Amen. You will know why you exist. You will know why you're here if you know who created you. So you should know your Creator. Kaya ka nandito every Friday para kilalanin pa siya. Kaya ka nagbabasa ng Bible kasi yan ang salita ng Panginoon. And gusto mo pang makilala siya. Ang purpose natin is to know God. Amen. And once you know Him, kilala mo na siya, ipapakilala mo siya sa mga tao. Yun ang purpose natin. Excited ka na ipakilala yung bagong kilala mo. Yung nakilala mo, grabe talaga. Wow, God! Wow, God! Napakagaling ng Panginoon. Sino ba ako? Para dalhin ni Lord sa kalagayan ko ngayon. Kung sino ka man, kung ano man ang pinagdaanan mo. Sino ba? Grabe ang Panginoon na nagpagaling sa akin kung ikaw ay may sakit. Grabe ang Panginoon! You know God. And after knowing God, you share Him to other people. That's the reason why we're here. Baka kaya ka dinala ni Lord sa Bahrain at nakakilala ka sa Bahrain kasi gagamitin ka ni Lord dito sa Bahrain. Gagamitin ka ni Lord para ipakilala mo ang Panginoon natin sa mga taga-Bahrain. Amen. Sa lahat naman makakasalamuha mo sa Bahrain. Amen. Tingnan mo nga yung mga katabi mo. Saan mo siya nakilala? Dito lang sa Bahrain, di ba? Dito lang tayo nagkakilala sa Bahrain. Yung iba nga, dito lang nagkita, dito na naging mag-asawa. Sino ang mga mag-asawa na dito lang nagkita sa Bahrain? Taas ang kamay. May kilala ako dito. 1, 2, 3, 4. Sino pa? Yung mga nagkakilala na lang dito sa Bahrain at kinasal na dito sa Bahrain kasi dito na. Brother Tong and Brother Leonard at Sister Annie, Mara at Alex.
Edmund at Mary Ann. Sino pa ba? Apple and JP. Sino-sino? Aba, grabe si Lord. Package deal ang purpose mo. Makilala mo si Lord? Ipakilala mo si Lord sa ibang tao? Makilala mo pa ang lifetime partner mo. O, diba? Grabe si Lord. Package deal. Hallelujah. Alam nyo, when we say glory to God, we make others aware that it is God who has been blessing you, amen, healing you, giving you your breakthrough at ano pa. When you say glory to God, halimbawa, sis, ang galing mo naman, ay, glory to God. Oh, hindi mo kinukuha yung glory kasi sino bang tumulong sa'yo? Si Lord. Nakaligtas ka sa isang napaka-difficult situation sa buhay mo. And what you say, glory to God. So when you say glory to God, anong nangyayari? Yung mga ibang tao na hindi kilala ang Panginoon, nagbibigay ng glory kay Lord. Talaga ba? Hoy, glory to God. Opo, glory to God lang talaga. So people become aware that it is God doing the miraculous in our lives. Amen po ba? Uy, dati binago ka na talaga ni Lord. Dati ganito ka. Ay, oo nga, grabe talaga. Hindi ko rin kayang baguhin ang sarili ko, pati yung pananalita ko, yung mga pagmumura ko. Hindi ko kayang baguhin eh. Pero si Lord ang bumago sa akin. Glory to God. Nagkakaintindihan tayo? Diba? Dati ikaw ay maaring chain smoker, manginginom, ano pa ba ang pwede nating sabihin? Lahat na. Pero bakit ka nandito ngayon at masasabi mong binago ka na ni Lord? Sino ang bumago sa'yo? Ako, sa totoo lang, hindi ko kayo kayang baguhin. Kahit na ilang taon na ako nagpipreach. 18 years na po ang Jay says you. 18 years na din ako nagpipreach. Pero wala sa inyong binago ko. Si Lord ang bumago sa inyo. I am an instrument of God. I preach the word of God. Pero kayo po ay binago ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So, glory to God. Nagkakaintindihan tayo? Glory to God. Thank you din dito. Ayan, praise the Lord. Isaiah 43 verse 7, basahin po natin. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang glory kay Lord. Bakit? Sino ang tumawag sa atin? He called us by name. He created us for His glory. Kung ikaw ay guwapo, maganda, glory to God. Amen. You were created in His image and likeness. Sabi niya, I have formed Him. Yes, I have made Him. Si Lord ang nagsasalita. Siya po ang dahilan bakit ka guwapo at maganda. Amen. Praise the Lord, and nothing in between. Amen. Maganda, pogi, praise the Lord. Hallelujah. God po ang nag-create. Ngayon, ano ang purpose ng church? The church exists for one purpose. Ang church, ang daming activities. Ang church, ang daming gustong gawin ng church. Pero I want you to know, isa lang dapat ang dahilan bakit may church. Bakit may ganito? On a Friday, to give God the glory. Dapat po, we are gathering, nag-sharing tayo ng mga ginagawa ni Lord sa buhay natin. Para ano? Para i-glorify si Lord. Wala tayong ibang gagawin, mag-gather tayo para, hindi din tayo nag-gather para magpipikit tayo against the government. We're not gathering about anything. We're not gathering para gagawin natin? Activities, chismisan and whatever. No, we are gathering to glorify our God. Amen po ba? To make God known kung sino siya. So dito sa church na to, ang dapat po na itinataas po natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya po every Friday may sigaw tayo na pinapangunahan ni JP, Jesus! Amen. Bakit puro kayo Jesus? Because we want to give Jesus, amen, the highest honor. We want to glorify Jesus in this church. Amen po ba? Hindi tayo mag-glorify ng ibang pangalan. Amen. To make God known na kapag sino ba yung ano ba yung church na yun? Ayun yung sumisigaw lagi ng Jesus. There's power in the name of Jesus. Amen.
Kapag ka nabanggit mo ang pangalang Jesus, nagkakaroon ng liwanag sa isang lugar. Kung ang bansa na to ay may kadiliman at sinisigaw natin ang pangalang Jesus, siya po ang light of this world. Amen po ba? You speak Jesus in the mountains, Jesus in your family, Jesus on the street. Lahat po, pag nagmamaneho po ako, Jesus, Jesus, Jesus. Para akong, alam mo, asin, sinasabog ko sa paligid. Jesus, Lord, God bless this place. Jesus is Lord over this place. Alam niyo yun, lalo na sa mga strategic places dito sa Bahrain. At ako'y nagmamaneho, nadadaanan ko yung mga places na I speak Jesus over the island. I speak Jesus. Bakit? There is light in the name of Jesus. He is the light of this world. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. So this church exists for one purpose, to give God the glory. Na magliwanag ang lugar na to, magliwanag ang buhay ng bawat isa, upang sa ganon, ang bansang ito ay maging maliwanag. Amen po ba? Bawat isa sa atin ay liwanag. Amen. Flames. Na kapag pumunta ka sa workplaces mo, may apoy ka. Bawat isa may apoy. Amen. So kung ikalat po tayo lahat sa buong bansang ito, ang daming liwanag sa lugar na ito. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. Because our purpose is to make God known in this country. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Gamitin natin ang, 1 Corinthians 10:31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Amen. Wow. Ano ibig sabihin nito? Iinom ka na lang, kakain ka na lang, lahat ng gagawin mo for the glory of God. Amen po ba? Hindi lang pang Friday ka na Kristiyano, everyday Kristiyano ka. Amen! Hallelujah! So, ibig sabihin, you give God the glory. When you drink, when you eat, thank you, Lord. Amen. When you eat in a public place, hindi ka nahihiya na magpipray. Ay, baka tinitingnan ako. Hello? We just pray. Be natural. Amen. Then they will know that you're Christian, that they will know that you love Jesus. Nung minsan na kaklase ko nagsabi ako, God bless you. Sabi niya, lumingon pa siya. Parang nanibago siya, but may God bless you ako. Sabi niya, classmate, Christian ka? Sabi niya, oo, born again Christian ako. Uy, ako din. O, di ba? Kahit dun sa God bless you lang napalingon siya at nagtanungan kami, naging BFF kami nung college dahil sa God bless you na yan. Di ba? O mga friends ninyo, God bless you. Hindi ko naman siya katulad ng, iba naman ang relihiyon niya, bakit ko sasabing God bless you? Hindi naman, libre namang magsabi ng God bless you, diba? It's just a word. But as you say it, there is power in the words. God bless you, kapatid. God bless. Bye-bye. God bless. Pag sinabi mo yun, alam nyo, sa mga taong alam nila kung powerful yun, mapapalingon. Amen. At, thank you Kahit sa chat lang, yung ka-chat ninyo, God bless you. Kahit supplier nyo, oh God bless, sabi nyo, magugulat, bakit ako God bless nito? Are you with me? And then they know something is in your life. There is something that you're carrying. Are you with me? Kakaintindihan tayo? May kakaiba ka na makikita ng mga tao, and you are giving God the glory. Even you're eating, you're drinking, whatever you're doing, amen, they see in you the glory of God. Amen. Diretso na tayo. Introduction pa lang yon. As a church, ito yung purpose kasi natin. God's plan is the salvation of souls. Ito yung heartbeat ng Panginoon. Amen. So, kasi ganito yan ang committing ng sin is breaking the law of God. Pag nagkasala tayo, nadudurog natin ang puso ng Panginoon, nabe-break yung law. So, when we go to the redemptive plan of God, titignan po natin ang plano ng Panginoon mula kay Adam. So, huwag ka matutulog mula sa New Testament, Old Testament to New Testament. I-journey ko kayo kung ano yung plano ng Panginoon. Nung si Adam ay nag-fall, Genesis. Amen? Kinain po niya yung ipinagbabawal ng Panginoon. God made a command, do not eat. You can eat anything.
Lahat ng bungang kahoy pwede mong kainin, wag lang yung nasa gitna, the tree, yung bunga ng the tree of the knowledge of good and evil. Pero alam nyo, nagkasala si Adam at si Eve dahil kinain po nila yung pinagbabawal na ng Panginoon. Pero alam nyo, etong maganda sa Panginoon, makinig kayo maigi. Nung nagkasala sila, nagtago sila. Pag nagkakasala tayo, nagtatago. Nagkakaintindihan tayo. Ayaw nating ipaalam, natatakot tayong ma-expose. Sabi nga, Adam, where are you? Sabi niya, nandito ako, nagtatago. Bakit ka nagtatago? Kasi nalaman ko naked ako. Nalaman ni Adam na naked sila, ni Eve. I want you to know God found. Hinanap. Hinanap sila. Sabi mo, hinanap. Ang Panginoon, hinanap niya si Adam at si Eve. At nung hinanap sila, anong ginawa ng Panginoon? Shortcut na natin. Alam nyo, dahil naked sila, ang ginawa ng Panginoon, pumatay siya ng tupa. And yung balat ng tupa ay naging covering po ni Adam at ni Eve. Tapos yung fig leaves to cover their nakedness. Makinig kayo maigi. Kapag tayo nagkasala, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. God, in His divine love, will make a way para tayo ay malinisan sa ating pagkakasala. So ano pong nangyari? Ang unang sacrifice ay naganap sa Garden of Eden nung si Lord ay pumatay ng tupa para i-cover sa nakedness ni Adam at ni Eve. Ganun si Lord, hinanap niya sila nung sila ay nagkasala. So that's the plan of God we see in the life of Adam para i-preserve si Adam. Because Adam, siya po yung tatay ng lahat. Amen po ba? From Adam and Eve, si Cain at si Abel. Pero namatay si Abel, nanganak pa ulit ng pangalan ay Seth. At si Seth po, sa kanya nagmula po ang ating lahi. Amen. Now, we go to the second part ng plano ni Lord, ang redemptive plan ni Lord kay Adam, then to Israel. Tignan natin ang Israel, makinig kayo maigi, bakit nagkakaroon ng significant ng Israel? Very significant ng Israel. Ito po yung chosen people of God. Then, pagkataas ng Israel, the coming of Jesus Christ. Number 4, the commissioning of the church. Yan po yung kinalalalagyan natin ngayon. So, balik tayo sa Israel. Si Adam muna. Itong kay Adam, sa Genesis 3:15, ang sabing ganon ni Lord, ito yung pangako ng Panginoon kay Adam. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ito yung nangyari kay si Eve at saka si serpent. So doon pa lang sa Genesis, nagkaroon na po ng story, ng prophecy na si Jesus Christ is the seed, her seed. So I will put enmity, may enmity between serpent, which is Satan, and the woman, and between your seed, sabi doon kay serpent, and her seed. Sino ba ang magiging seed ng woman? Si Jesus Christ, down the line. Okay? He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. So ang ginagawa ng serpent as tinutuka niya ang heel, 'di ba? Pero ang tao, ang ginagawa sa ulo ni Satan is pinupukpok ang ulo ni Satan, 'di ba? Ng serpent. Naiintindihan nyo? So ito, prophecy, Genesis 3:15 is prophetic, but it speaks about the coming of the Lord Jesus Christ. Sa umpisa pa lang, sa Genesis pa lang, sinasabi na ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. So, from the lifeline of Adam, na prophesy na ang salvation through the life of the son of the woman, which is Jesus. Then we go to Israel naman ngayon. So ito yung unfolding of plan ng Panginoon. Makikita natin sa buhay ni Adam. Ngayon sa buhay ng mga Israelites, tignan natin. Genesis 12 verse 3. Makinig kayo maigi, parang malalim sabi nyo, pero mababaw lang to.
Genesis 12 verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Ito yung mensahe ni Lord kay Abraham. Sabi niya, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you, all the families of the earth shall be blessed. Ang gusto ng Panginoon, ang buong mundo ma-bless. Ang gusto ni Lord, ang buong mundo ay tunay nga makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng bansang Israel. So, through Abraham, at sa Abraham ay father of many nations, through Abraham, nakakalat sa buong mundo ang lahi, ang gusto ni Lord mapagpapala ang buong lahi. Amen. Yun ang heartbeat ni Lord. Walang gusto si Lord na may mga bansa or part ng mundo na nagsasuffer. Ang gusto niya ma-bless. Galatians 3 verse 8, anong sabi dito? Teka lang po. Ayan. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. Amen. So, sinagot itong Galatians 3 dun sa Genesis kaninang binasa natin. Na ang sabing ganun dito, sinabi na ng Panginoon kay Abraham, pinreach na ang gospel sa kanya that in you all the nations shall be blessed. Sa pamamagitan ni Abraham na siya yung seed ng pinanggalingan ng bansang Israel. Okay, tuloy pa natin, Isaiah 49 verse 6. Kapit lang kayo, mamaya sa conclusion makikita nyo. Kumbaga sa lumilipad muna tayo, we're going higher, at mamaya maglalanding po tayo. So makinig po kayo, napakaganda ng mensahe. Isaiah 49 verse 6, indeed, he says, it is too small a thing that you should be my servant, to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel. I will also give you as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. Hallelujah! So, ito, mensahe ni Lord ito kumbaga sa Israel, pero si Isaiah, ang pinagsabihan niya nito, it is too small a thing that you should be my servant. Kay Isaiah naka-address, to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel. Tapos may dinagdagan, I will also give you as a light to the Gentiles. So ang gagamitin ni Lord as ang Israel to be light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth. So ang gusto ni Lord, ang buong mundo makakilala sa Kanya at gagamitin niya ang bansang Israel. Amen. To even as a light to the Gentiles. Yun po yung purpose ng Panginoon. Gusto niyang mangyari. Amen. Pero dahil naging matigas ang ulo ng bansa, so ngayon, anong ginawa ni Lord? Ini-extend niya sa mga Gentiles para ang mga Gentiles, tayo po yon, ay makakilala sa Panginoon. Amen. And tignan natin, number 3 naman, the coming of Jesus Christ. Ito po yung plano ng Panginoon through Adam, through the bansang Israel, pero hindi pa rin nagkaroon ng katuparan, tumalikod ang bansang Israel sa Panginoon. Jesus came. And Galatians 4:4-7, basahin po natin. But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that He might receive the adoption as sons. So alam niyo po, pinadala na ng Panginoon ang Kanyang anak para iligtas ang buong mundo. Hallelujah! To redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Dahil mahal na mahal niya tayo, kay Adam hinanap ng Panginoon. Nagtago sila kasi nagkasala sila. Pero hinanap ng Panginoon. Asan na kayo? Hello? Alam nyo, si Lord hinanap tayo. Nung ikaw ay naliligaw pa, hinanap ka. Tama po ba? Hinanap ka. May pinadala si Lord para hanapin ka. So, dito muna tayo kay Jesus. Ano nangyari? Verse 6, hindi pa pala tapos yan. May 6-7 pa yan. And because
And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Dahil sa Panginoong Kristo, ikaw at ako ay tagapagmana na. Amen. We are heirs. Amen. Tagapagmana. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako tagapagmana na. Amen. Hallelujah. John 19 verse 30. Basahin natin. When Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished." And bowing His head, He gave up His spirit. Alam niyo, sa Jesus Christ, ginawa po niya lahat para ikaw at ako ay makakilala at maligtas. At nung natapos niya na po sa krus ng Kalbaryo, binigay niya yung kanyang last breath. It is finished. Tapos na. Amen. Ginampanan niya na kung ano yung dapat niyang gampanan. Sabi sa Romans 1:3-4, concerning His Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Alam nyo, hindi natapos sa pagkamatay niya nung it is finished. Tapos He gave up His spirit. Meron pang sumunod. Ano nangyari? The resurrection from the dead. Nag-resurrect po ang Panginoong Kristo natin. Amen. Hallelujah. Hindi po siya talunan. Siya po'y victorious dahil pagkatapos po niyang namatay, nabuhay siya maguli on the third day para ano? Para i-commission ang church. Para sabihin sa church, eto, we enter into the next chapter. Salvation to those who believe. Amen. The life, death, and resurrection of Jesus Christ. Jesus died for the sins of the sinful world. Namatay si Jesus Christ dahil sa kasalanan po nating lahat. And siya po ay hindi natiling patay. Siya ay nabuhay para sabihin siya ay Diyos na makapangyarihan. Amen. Tanging siya lamang ang namatay na muling nabuhay. Siya lamang po. And He's a powerful God. And eto po ang kanya pong iniwanan po sa atin. He is commissioning the church to give Him the glory. And the church exists because of the purpose of God na mabigyan siya ng kaluwalhatian, makilala ng buong mundo sino ang tunay na Diyos. The climax, amen, actually, ako'y kumuha po part ng aking preaching sa aking lesson po. Meron po akong lesson and blessed talaga ako sa ministry ng aking teacher, Pastor Mike Redick. And meron po akong master in ministry na class and isa sa mga natutunan ko ito and I'm just sharing it with you. I cannot afford not to share yung bagay na natutunan ko. The climax or major focal point of entire New Testament or the Bible itself is the Great Commission. Ang climax po o ang major na pinupunto ng Biblia ay ang Great Commission. At ano ang Great Commission? Na ikaw at ako, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi tayo nag-iisa, kasama po natin ang Panginoon. So ang purpose po, bakit tayo nandito, bakit tayo nag-exist? Para po sundin po ang command ng Panginoon. Luke 19 verse 10, ano po ang sabi dito? For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Si Jesus Christ, kaya siya pumunta sa mundong ito para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ikaw kapatid, dati kang ligaw. Ligaw na tupa. Pero natagpuan ka. Sino naaalala pa kung sino ang nag-disciple sa inyo? Sino sa inyo naaalala pa, may taong kumatok ng bahay ninyo at shinare si Jesus sa inyo. At nung tinanggap nyo ang Panginoon at sabi sa inyo, tara, mag-Bible study tayo. Amen. At doon nag-umpisa ang iyong journey with the Lord. Hindi ko alam kung saan kayo na-preachan. Kung kayo ba ay na-preachan sa bus, kayo ba ay nakarinig ng salita ni Lord habang kayo ay nag-aantay dyan sa Manama ng bus? Hindi ko alam kung saan kayo na-preachan. Nasa restaurant ba kayo, nagkakape kayo, malungkot kayo, wala kayong, masama ang loob nyo, biglang may lumapit sa inyo at sinabing, pwede bang makiupo? Pwede ko bang
i-share sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko alam kung saang paraan kayo o nasa eskwelahan kayo at meron kayong classmate na nagsasabi sa inyo na, tara, mag-Bible study tayo. May Bible study tuwing Thursday. I don't know kung paano nyo nakilala ang Panginoon. Pero alam nyo, si Jesus Christ, He came to seek and save that which was lost. Siya ay pumaikot-ikot, pumunta siya sa mga villages para hanapin ang mga may sakit, pinagaling niya sila at pinreach niya ang gospel sa kanila. Amen po ba? John 20 verse 21. Nagkakaintindihan tayo. Nakukuha niyo yung mensahe. John 20:21. So Jesus said to them, "Peace to you, as the Father has sent me, I also send you." Kaya po, hindi natapos kay Jesus Christ ang unfolding ng plano ng Panginoon. Eto na, He has commissioned the church. Sabi niya, "As the Father has sent me, I sent you." Pinapasa ko na ang baton. Amen. Pinapasa ni Jesus ang baton. Tapos na siya. Tapos na yung part niya. Tayo naman ngayon, the church has been commissioned to do the same thing, to seek and to save the lost. Amen. Nandito ka kapatid, hindi aksidente. Kasi meron tayong mandato from the heaven, from our Heavenly Father. Matthew 28:18-20. Pwede po ba nating basahin? Ito po yung mandato ng Panginoon at buong takot, buong paggalang po nating basahin ang pinaka Great Commission or ito yung pinaka last instruction ng Panginoon at kapag last, importante. Amen. Basahin po natin. And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the very end of the age." Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Ito po ang komisyon ng church. So kung ang tingin mo ang church ay may dapat pang ibang gawin, ito po ang dapat gawin ng church. Wala na pong iba. Yes, we have activities. Pero yung activities natin, is it geared towards the Great Commission? Ang activity po ba natin, nagdadala po sa atin ng awareness na kailangan dalhin po natin ang mga tao sa pakikinig ng salita ng Panginoon at pakilala natin si Jesus sa mga tao. Dapat ito po yung focal and major point ng church natin. And so binabalik ko po kayo, tama na yung kung ano-anong pinagkakaabalahan natin. Let's focus, amen, sa pinapagawa ng Panginoon. Darating na ang Panginoon. This man, he died 31 years old, napakabata, si Charlie Kirk. Mas panganay pa tayo halos lahat. Sino dito mas bata pa kay Charlie Kirk? Mas bata pa. O, mas bata ka pa, pero ingatan mo sarili mo. Anytime, hindi mo alam. Nagkakaintindihan tayo? Pero, ang tanong, nagagawa na ba natin ang The Great Commission? Is it a lifestyle for us to witness about Jesus? Alam niyo, pangako ni Lord, hindi kanya iiwan o pababayaan. Kaya alam niyo po, yung mga missionaries na nakakausap ko, iniiwan nila ang kanilang mga pangarap, trabaho, magandang future for the kingdom of God. Kuya ni Sister Mara, share ko lang sa inyo. Si Brother Gob, Sister Corinne, and Faith na nakatira dito ng magdadalawang taon yata, more than 1 year. Alam niyo po ba na iniwan nila yung pangarap nila, iniwan nila yung trabahong maganda, iniwan nila ang Bahrain, at sila ay pumunta sa mission field. Ngayon ay nandun sila sa bandang northern Turkey at nagme-mission. Nag-isang taon na po sila. Netong September? Yes. July umalis sila dito, nag-training sila sa UAE. Ngayon September,
1 year na sila na iniwanan nila ang lahat-lahat sa kanila. But they pursued Matthew 28:18-20. They left everything para gawin nilang kalooban ng Panginoon. And I keep in touch with them kasi parang naging close na rin kami, pamilya na rin kami. And I want you to know, napakasarap. At the end of the day, kapag ka ikaw ay successful ka na at masasabi mo, parang wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Kasi, alam nyo, all this success, kailangan din natin yan. Pero I want you to know, at the end of the day, ang hahanapin ni Lord, hindi yung diploma mo, hindi yung malaking savings mo, hindi yung naipundar mo. Ang hahanapin ni Lord, asaan ang mga kaluluwa na pinapahanap ko sa'yo. Ang hahanapin ni Lord sa atin is ang ating produce. Hahanapin nila asan. Pinagkatiwalaan kita ng talento, marunong ka magsalita, talented ka sa maraming bagay, gamitin mo for the glory of God. Make God known. Hallelujah. Go! Share it to the people. Huwag kang mahihiya, huwag kang natatakot because pangako ng Panginoon, I am with you to the very end of the age. Kahit saan ka pumunta, kahit pa sa kalagitnaan ng gera, marami tayong kilalang missionary, nandun sa kalagitnaan ng gera. Andun sila, hindi sila umalis. Bakit? Lalong kailangan ng mga tao na nando doon sa battlefield na makakilala sa Panginoon. Kahit last minute, bago sila mamatay, tanggapin nila ang Panginoon. So marami po tayong mga kakilala missionaries, andun pa din sa pagitan ng nagkakagulong mga bansa. Why? Okay nang mamatay sila. Ma-preach lang nila ang gospel. That's boldness. But that is what we need to be. That is what we ought to be as Christians. Meron po tayong heart for the lost and heart to do what God has called us to do. Hallelujah. Praise the Lord. Are you with me? Hallelujah. The best thing to do in life is to just obey God. Matthew 9:37-38. Hindi ako nagagalit, but I'm making the point of sharing what's the heart of the Father for the nations. What is the heart of the Father for this fallen world? Matthew 9:37-38. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. The harvest truly is plentiful. Ang daming i-harvest. Ang daming kaluluwa, lost. Hindi nila alam ang right at left nila. Nagwawala sila, nawawala at nagwawala. Asaan ang mga laborers? There are very few. Punta ka sa church, sabihin mo sa church, tara, mag-evangelize tayo, humayo tayo, mag-city ministry tayo, pastora kayo na lang, hindi namin magagawa. Go to the church. How many people in the church? Kung halimbawa sa church natin, 50 tayo. Sino lang ang lumalabas? Sino lang ang totoo na nagiging harvesters or laborers? Nagkakaintindihan tayo. Hindi sa church kasi masaya kami, nagkakainan kami, nagkakasiyahan. Yes, that's part of church. But more than this is the heartbeat of the Father. The church is being equipped. Ini-equip tayo lahat para makilala natin ang Panginoon, kilalanin natin ang salita ni Lord, alamin natin, i-memorize natin ang mga verses, kilalanin natin, i-internalize natin yung mga natatanggap nating mensahe. Pero alam nyo, ang kaakibat nun is, gagawa tayo sa labas. I-share natin ang Panginoong Jesucristo sa mga tao. Now is the time, kapatid. Huwag mo nang patatagalin pa. Amen po ba? Laborer ka din. Sabi mo sa katabi mo, laborer ka din. Tapikin mo, laborer ka din. Laborer ka din. You are one of the laborers na kinakalabit ng Panginoon. Ikaw din, kapatid. Pastor, wala akong alam sabihin. Basta sumunod ka lang, si Lord maglalagay sa labi mo noon, sasabihin mo. Amen po ba? Minsan, Lord, ano sasabihin ko? Lalapit ka na, pero Lord, ano sasabihin ko? Alam nyo, nakaka-bless. Pag pinapractice mo, matututo ka. Sa umpisa, mapapahiya ka. Sa umpisa, wala lang.
Pero habang pinapractice mo, kumakapal ang mukha mo. Amen po ba? Pakapalan ng mukha to. Bakit? Pwede kang pagalitan, pwede kang i-reject, pwede lahat gawin. Pero hindi ikaw ang pinapahiya. Ang pinapahiya nila ang Panginoon. So kapalan ng mukha ito. We will share Jesus at all costs. We will share Jesus at all costs. Amen po ba? Malamya. Amen po ba? Kumbinsido ka ba na ang pag-asa ng mundo, pag-asa ng bansang ito, pag-asa ng mga tao sa paligid natin ay ang Panginoong Jesucristo? Na kailangan nila ang Panginoong Jesucristo? Mahina. Hindi talaga. Kumbinsido ka ba na kailangan ng pamilya mo, kailangan ng mga mahal mo sa buhay? Amen. Ng mga kaibigan mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na kailangan nila si Jesus Christ? Kumbinsido ka ba? Kasi ako nararamdaman ko, because of Jesus Christ, I am changed. I am saved. And kung wala ang Panginoong Jesucristo, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Ganun katindi yung ginawa ng Panginoon sa akin. Ikaw din ba? May kwento ka din ba ng pagbabago because of Jesus Christ in your life? Share it. Share it. Amen po ba? Amen po ba? The harvest is plentiful, but the laborers are few. JCSGO Church, arise! JCSGO Church, gumising na tayo. Ang dami pang kaluluwa na nag-aantay sa labas. Matthew 9:35, the compassion of Jesus. Basahin natin. Let this sit in us. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Hallelujah. Alam niyo si Jesus Christ, kung siya po ang model nating lahat, He went about all cities and villages. Hindi po tatamad-tamad ang Panginoong Jesucristo. He went all the cities and villages. Ang sipag ng Panginoong Jesucristo, pupunta siya sa lahat ng mga syudad, ng mga villages, preaching the gospel of the kingdom. That the kingdom is coming. He healed the sick. Amen. Ganun po ang ginawa ni Jesus Christ. At ilang taon lang ang ministry niya dito? 3 taon. Tinapos siya yung ministry niya. At the age of 33, bumalik na siya. Amen. 3 years lang. Ilang taon na tayo sa Bahrain? Ilang taon ka na sa Bahrain? May nasharean ka na ba? May nabahaginan ka na ba? Baka sasabihin, Pastora, mag-for good na ako. For good ka na, nagawa mo ba ang purpose mo dito sa bansang ito? Na pinadala ka ni Lord dito para i-share ang light ni Jesus sa bansang ito? Are you with me? Do your part. Do our part. Let us preach. Let us be like Jesus, going to all places para i-preach niya ang gospel. Romans 10:14-17, lalanding na po tayo. Malapit na po tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Romans 10:14-17, basahin po natin. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Hallelujah. Paano naman sila mananampalataya kung wala naman silang naririnig? Paano naman sila makakarinig kung wala namang nagsasabi sa kanila? Hello? Are you with me? Paano naman sila magsasabi kung wala namang nag-uutos o nagsisend? So eto na ang parte ko bilang pastoran ninyo, ako po yung nagsisend sa inyo. Amen. At kayo naman po'y nakikinig. Hallelujah. Habang naririnig nyo po at sinasabihan ko po kayo, inaano ko po yung, kumbaga sa ano, hindi ko kayo kino-comfort. Uy, okay lang tayo, masaya tayo, basta church tayo, mag-enjoy lang tayo. Every Friday, magkita-kita tayo, mag-fellowship, magkantahan, magkainan, tas uwian na. Hindi po ganun.
As a church, I am sending you, I'm sharing with you the heartbeat of the Father na nawa itong salita ng Panginoon na to will prick your heart para maramdaman ninyo ang sakit, amen, ng mga tao na sila'y namamatay na wala pong Kristo sa puso nila. And dumating tayo sa point na, yes, Lord, I want to be your mouthpiece, to preach the gospel, to share the gospel to these people. Para itong mga tao na to, wala silang dahilan. Sabihin nila kay Jesus, Jesus, wala namang nag-preach sa akin. Hello, yung kapitbahay nyo, ka-building ninyo, Christian na pala ng matagal na panahon, hindi nyo nalaman about Jesus dun sa ka-building ninyo. Hello, dapat nga kayo, puntiryahin nyo yung mga neighbors ninyo, yung mga ka-office mates ninyo, gawan nyo ng paraan, gawan nyo ng paraan para ma-share nyo si Jesus. Ngayon, pag hindi tinanggap si Jesus, you've done your part. Go next. Hello? Basta gawin nating lifestyle, gawin natin, hindi tayo mapakali kapag hindi natin nagagawa yung parte natin to become a preacher of the gospel. Hallelujah. Amen po ba? Gising pa ba? Nagkakaintindihan? Maliwanag? Hallelujah! Praise the Lord! Ano ang isi-share natin? Napakaganda naman ang isi-share natin. It's the good news of salvation. Hallelujah! Hallelujah! Verse 16 and 17, basahin natin. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed our report? So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Praise God, nandito ka sa church, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Praise God, nagbabasa ka ng Bible. Praise God, ikaw ay nagjo-join sa mga care group at Bible study. Faith comes by hearing and hearing of the word. Kapag ang tao nakikinig ng salita ni Lord, lumalakas ang pananampalataya, nagkakaroon ng pananampalataya, yung mga sitwasyon mo na akala mo imposible, because you heard the word of God, faith is boosted. Amen? Tumataas ang pananampalataya mo. Yes! Hallelujah! May mangyayari. Nagkakaroon ka alam mo yun, ng pag-asa kapag ka ikaw ay nakakapakinig ng salita ni Lord. Kapag ka nakabasa ako ng salita ni Lord, yes! This is it! Praise the Lord! Hallelujah! Salamat, Panginoon! Na-encourage na naman ako. Alam niyo yun? That's the word of God. Na kapag ka naririnig mo ang salita ng Panginoon, may nangyayari. Amen po ba? Tumataas ang pananampalataya mo. Pero subukan mo, huwag kang mag-church, huwag kang mag-attend ng Bible study, wala lang. Ano nangyayari sa'yo? Na-entertain mo na sa mga satanic bulong, mga kung ano-ano nangyayari sa'yo. Tapos mamaya sabi mo, parang ang hirap bumalik kay Lord kasi parang ang layo ko na sa Panginoon. Kapatid, ibalik mo yung mga dati mong ginagawa. Pakikinig ng salita ng Panginoon, pag-attend ng gawain, pag-worship sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tumayo tayong lahat sa presensya ni Lord. Sino gusto bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon? Gusto mong bigyan ng glory ang Panginoon sa buhay mo? I'm just challenging you. Start going after souls. Start going after souls. Start finding souls for Jesus. This will give glory to our God. Answer the call of God. Obey God. Hallelujah. Thank you, Jesus. You cannot just give God a glory na wala kang ginagawa. Go after the souls. May mga kaluluwa, malapit na pala silang mawala sa mundong ito, hindi pa nila kilala ang Panginoong Hesus. This is an opportune time. And I want to tell you, kapatid, maraming kaluluwa ready na to harvest. Kailangan lang ikaw
Na kapag shinare mo si Jesus Christ, walang kahirap-hirap. Bakit? Ready na silang tanggapin ang Panginoong Kristo. Wala lang kasing lumalapit sa kanila para ibahagi ang Panginoong Kristo. But their hearts are longing for salvation. Naghahanap sila. They are confused, they are lost, pero naghahanap na sila. Kapatid, start getting out of our comfort zones. Umalis na tayo sa ating pagiging komportable at lumabas na tayo. Ibahagi ang pag-ibig ng Panginoon sa mga tao. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. At sa oras na to, alalahanin natin yung mga tao na na-encounter natin, na very bold mag-share ng gospel. Alalahanin natin yung mga tao na kahit nasa kalsada, sinishare nila si Jesus. Kahit nasaan, minsan nga, tayo mismo nilapitan nila tayo at sinishare nila si Jesus. At sasabihin natin, ay, ano na rin ako, Christian na din po ako. Pero praise the Lord sa buhay niya. Hindi niya alintana, Christian ka ba o hindi, but meron siyang guts para lapitan ka, para ibahagi si Jesus Christ. Let's be inspired by the lives of missionaries who left their careers, yung kanilang masagana na buhay, para lang sundin ang pinapagawa ng Panginoon, to literally preach the gospel to His one and only Son, Jesus Christ, to die on the cross para sa iyo at sa akin, na kung sino man ang manampalataya ay maliligtas. Hallelujah. This is the climax and is the major focal point ng ating binabasang Biblia. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan para hindi sila mapunta ng impyerno. And this is what this church is all about. This is our church. This is JCSGO. And if you are part of this church, and if you love this church, and you love the Lord, we are in the same position and stand. We are standing in the ground that God has called us to go and make disciples of all nations. God has called us and given us the mandate. Church, patuloy nating bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo, kausapin natin ang Panginoon. Horabasika tarabashandrede. Surabasika tarayarabasika rarabasika rarabakaya. Surarabashararabasika rarabasika rarabakaya. Orararabasika tarayarabasika rarabasika rarabakaya. Orabasika tarabasika rarabashandrede. Help us, Lord. Help us, O God, to respond to your call. To respond, Lord God, to give you the glory. Samahan mo po kami, Panginoon, that we will live for your glory alone. Lord, sa bawat araw ng buhay namin, turuan mo po kami, Panginoon, na mabuhay. Whether we eat or drink or whatever we do, we will give you the glory, Panginoon. Na Lord, kung may pagkakataon kami na makasalamuha ng mga tao sa paligid namin, ang unang iisipin namin yung kaluluwa ng tao na to, kung ito'y mamamatay, saan ito mapupunta? Lord, magkaroon po kami ng burden, O Lord God, sa mga tao, Panginoon. At dahil mahal mo sila, Panginoon, Lord, palakahin mo ang aming puso, Lord God, na mahalin ang mga hindi kaibig-ibig upang dalhin po namin sila sa saving knowledge of Jesus Christ. Lord,
We cannot do this on our own. We need you. We need you, Lord. We need you to change our hearts, Lord. Lord, magkaroon ng heart transplant ngayon, Panginoon, sa amin. That you put your heart upon our hearts, oh God. Lord, you put your heartbeat into our hearts, oh Lord God. Upang yung tibok ng puso mo ay, Lord, yun din ang tibok ng puso namin. Na ang tibok ng puso mo ay ang mga tao, Lord God, ay makakilala sa'yo. Lord, ganun din po, ilagay mo sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Sige po, just enjoy the presence of the Lord. He's a loving God. And because He loved you and me, niligtas po niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Niligtas niya tayo sa makasalanang mundo. Pero nandito pa tayo sa makasalanang mundo para maging instrumento ng Panginoon, para sabihan ang mga tao ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba nating awitin yung inawit natin kanina? When I look into your holiness, and let's sing it with respect and with love, with worship. And as we dedicate our lives to God, this is the reason why we live to worship God. Alam niyo ang ibig sabihin ng mission? Bringing worship in the nations na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So when we do mission, when we share the gospel, the people would know Jesus and start worshiping the Lord. So this is our purpose, to worship God. So, paano yung mga tao makaka-worship kung hindi naman nila kilala ang Panginoon? They cannot worship. So, let's just worship the Lord and declare, this is our personal song. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Yes, Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. And I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. When I gaze into your love, Sige po, kausapin natin ang Panginoon. when all things that surround become shadows. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for saving us.
joy of reaching your heart. When my will becomes enthroned in your, when all things that surround become shadows in the light. Oh, Yes, Jesus, we worship you. I worship you. Siya nga po, I Panginoon. worship. Yes, Lord. Siya nga po, Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon. The reason I live is to worship you. Yes, Jesus. Sabihin natin. The reason I live is to worship you. Heavenly Father, masarap, Lord, na maging successful, madaming finance, madaming savings, madaming investment, madaming tinatangkilik sa mundong ito. Pero Lord, higit sa lahat, na pinakamasarap, Panginoon, ay Lord, mabigyan ka namin ng kaluguran. Kasi Ikaw po ang dahilan bakit kami nandito sa mundong ito. Ikaw ang dahilan bakit mo kami pinromote, dinala sa Bahrain. Ikaw ang dahilan bakit, Panginoon, successful kami ngayon. Ngunit hayaan mo, Panginoon, na wag lang doon kami manatili. Bagkus, Lord, bumalik kami sa heartbeat mo. Kung ano yung tibok ng puso mo, Panginoon. At kung ano man mo, Panginoon, hayaan mo na maging mabigat din sa puso namin ito. Kung ano yung mabigat sa iyo, mabigat din sa amin. Turuan mo po kami to be once again grounded, Lord, and to the very purpose of your call in our lives. And Lord, make this church be grounded to the very purpose that you have called this church in Bahrain 18 years ago. That we will give you the glory, that we will let people know Jesus, that we will make the name of Jesus known part of the globe, Lord. Lord, hayaan mo na ito yung goal, purpose, and Lord, magiging tuloy-tuloy na dahilan bakit kami nagwo-worship sa iyo. Amat. Sa iyo ang lahat ng papuri, paggalang at pagsamba. In Jesus' powerful and mighty name, we pray and we declare, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen.